Okay, magandang araw sa ating lahat ng mga viewer at subscriber ng aking video. Salamat sa umagang ito, sa araw ng linggo. Praise God. At ngayon, sa araw ng linggo ito ay muli tatalakayin natin ang kautusan o ang batas ng ating dakilang Diyos at sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. Ito ay talagang nakasulat sa Biblia. Kung paano nga ba ang batas ng ating Panginoon Jesucristo? Ano nga ba ang batas na dapat nating sundin sa ating kapanahonang ito? Praise God. Sa ating kapanahonang ito, praise God, kaya may batas tayong susundin sa kapanahonang ito. Kaya bago tayo mag-umpisa, tayo ay manalangin sa Diyos. Hilingin natin at tayong maunawaan ang mga salitang ito, na maunawaan natin upang tayo makasunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga palatuntunan. Praise God. Amang banal na makapangyarihan sa lahat at sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoon Jesucristo. Amang banal, salamat po sa umagang ito. Narito na naman po kami muli kasama ang mga viewers at subscriber ng aking video na Munting Kawan. Ang mga banal, tulungan mo po ang iyong banal na salita na aming pagbulay-bulayan ngayon, na ito, Panginoon, ay maitanim sa aming mga puso't isipan upang ito'y maging gabay namin sa aming paglalakbay sa sanglibutang ito tungo sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggang Ama. Bagkus o God, pakalinisin mo po ang aming katawan at espiritu, Panginoon, sa iyong banal na salita upang o God, kami ay makatanggap ng iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Amang banal, salamat po. Patawarin mo rin po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Patawarin mo kami, O Diyos. Bagkus tulungan mo kami, Panginoon, na maalis po ang mga pagkakasalang ito sa aming katauhan. Amang banal, pag-aingatan mo rin po kami sa bawat lakad na aming mga paa. Pag-aingatan mo ang bawat isa, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang takbo ng sanglibutan ito. Amang banal, ito po'y sinasamo, dinadalangin namin sa iyo sa pamamagitan ng aming mahal na Panginoong Jesucristo na siyang aming dakilang tagapagligtas. Amen. Praise God. Salamat sa umagang ito, praise God. At bago tayo dadako sa salita ng Diyos, at mayroon akong ibahaging mga pananalita, sabi nga, sa daming video na nag-viral sa iba-ibang video, YouTube, Facebook, nag-viral ang video, daming nag-viral. Bagkus ang salita ng Diyos, wala akong nakita talagang nag-viral ang salita ng Diyos sa mga Facebook video, praise God. Dapat ngayon, kapanahonan ito, 2019, dapat tangkilikin natin ang salita ng Diyos sa panahong ito. Dahil ang salita ng Diyos, yang ikabubuhay ng ating kaluluwa. Dapat ito ang mag-viral, Dapat ito ang mag-viral, ang salita ng Diyos sa ating kapanahonang ito. Mga viewers and subscriber, huwag natin kalimutan na kailangan mag-viral ang salita ng Diyos sa kapanahonan natin ito, sa buong mundo, Ang bawat Pilipino na kailangan natin na talagang sumunod sa salita ng Diyos, tatalakayin natin ang salita ng Diyos. Kung paano nga ba dapat tayo sumunod sa panahong ito, Susunod ba tayo sa anong mga kautusan ng tao, kautusan ng mga kapanahunan, o sa kautusan natin ngayong kapanahunan ito, 2019, Praise God, tayo na tatalakay, tatalakayin natin. Sabi nga dito sa una nating tatalakayin, sabi ng masulat ni Apostol Pablo, sulat ni Apostol Pedro sa kanyang mga sulat, sabi ni Apostol Pedro, ito yung unawain natin, kasi ang salita ng Diyos ay hindi lamang ito nababasa natin, kundi ito'y unawain natin. Kasi ang unawa, nandoon ang katotohanan, Kailangan unawain natin at maipaliwanag natin ang salita ng Diyos ng makatotohanan. Kasi ang salita ng Diyos ay parabol, sabi sa Matthew 13:35. Sabi na hindi nga daw siya nagsasalita sa kanila ng mga salitang kailangan parables ang kanyang kinakausap. Para ang bawat isa na makaunawa
ay siyang tunay lingkod ng Diyos. Di ba? Praise God. Kaya ganun din sa ating kapanahunan ngayon. Ang salita rin ng Diyos ay parables. So kailangan natin unawain. No? Kaya sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Apostol Pedro, no? Kasi sulat ni Apostol Pedro sa unang Pedro 2:2, sabi niya, gaya ng mga sanggol na bagong ipinanganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito, magsilago kayo sa kaalaman. Sabi na, magsilago kayo sa ikaliligtas. Di ba? Pag sinabing ikaliligtas, magsilago, tumaas yung antas ng ating pagkakilala sa Diyos. No? Hindi lang yung nanatili tayo doon sa pagkakilala natin. Kundi lumago pa, ibig sabihin, tumaas pa ang antas ng ating pagkakilala sa Diyos. Di ba? Yung napakaliwanag. Ano ba itong gatas na dapat natin mithiin katulad ng isang sanggol? Ito marami ring nagkamali rito, hindi nila naunawaan. No? Ito kasing gatas na sanggol, sabi na dito, itong salitang ito ay hinambing na isang bata, isang gatas, no? Hinambing. Ano itong hinambing? Isang doktrina, no? Kung ating pagbulay-bulayan sa ating sarili, ihinambing ito ng isang doktrin, no? Bakit hinambing na isang doktrina? Sabi na, gaya ng mga sanggol na bagong ipinanganak, ay naisin ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. Diba napakaliwanag? Walang daya na ukol sa Espiritu. Bakit ukol sa Espiritu na walang daya? Pag sinabing gatas na walang daya, walang halo. Diba? Pag sinabing walang halo, pure gatas lang ito. Pag sinabing pure gatas, pure doctrine lang ito. Ano ba itong pure doctrine? Pure lamang, doktrina lamang ng ating Panginoon Kristo na dapat walang halong batas. Diba? Yan ang sabi ni Apostol Pablo, hinambing lang yan. Ano? Huwag nating isipin na talagang gatas, talagang bata, talagang bagong ipinanganak na sanggol. Huwag nating isipin ng ganun. Kasi kung ating isipin ng ganun, useless ang ating pananampalataya. Kasi sabi nga sa Biblia, sa Roma, no? Sa Roma 8:6-7, sabi na, ang kaisipan ng laman ay kamatayan, ngunit ang kaisipan ng Espiritu, buhay at kapayapaan. Ito nga daw ay hindi nga napapasaklaw sa kautusan ng Diyos. So kailangan natin mag-isip ng makalangit na pag-iisip. Di ba? Kaya nga sabi na, magsilago tayo sa ikaliligtas, no? Sabi sa ating binasa, mag-isipin natin na ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. Di ba? Sabi sa ating binasa. Kaya sabi sa 2:13, dagdagan natin para maunawaan. Ano itong gatas? Sabi na dito. Sa 13. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan na hindi kayo magsipasok sa kaharian ng langit. Napakaliwanag, di ba? Yung pala ang mimithiin natin. Magsibalik tayo katulad ng isang bata. Bakit? Malaki na ako. Paano pa kaya ako magsibalik? Katulad ng sinabi nga ni Nicodemo, kung ating mabasa, sabi nga ni Nicodemo, paano pa ko isisilang ng aking ina? Na ako'y ang laki ko, na paano pa ko babalik sa sinapupunan ng aking ina? Di ba? Sabi ni Nicodemo, kasi hindi siya nakaunawa sa salita ng Diyos. Dapat unawain natin. Kasi sabi niya, at saka sinasabi ko sa inyo, maliban kayo ay magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata sa anumang paraan na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Kung hindi daw tayo magsibalik katulad ng bata, hindi daw tayo makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Anong pagkabata? Hinambing lang tayo tulad ng isang bata. Ano ba ang kaisipan ng bata? Di ba? May pagkamahinahon siya. Kahit galit na galit man siya, pero mamaya-maya nawawala. Ganun ang isang bata. No? Kahit paluin mo man siya, maya-maya, mawawala yun. Bakit? Kasi yung kanyang pagkaunawa tulad ng isang bata, na wala siyang kinikimkim na galit. Kahit siya mapalo, nandoon yung kanyang pagrirespeto. Ganun ang isang bata. Nirirespeto yung kanyang magulang. Kahit paluin man siya ng paluin, pero pagka mamaya-maya, ihingi pa rin siya ng kaukulan. O anumang hingi niya sa'yo bilang isang magulang. Ganun lang dapat ang ating pananampalataya sa Diyos. Ay sabi niya sa 4, sino man maging magpakababa, na gaya ng maliit na bata,
ito ay siya'y pinakadakila sa kaharian ng langit. Di ba? Kung tayo ay katulad ng isang bata, tayo daw pinakadakila sa kaharian ng langit. Ganun tayo. No? Ganun ang salita ng Diyos. Kailangan natin magpakababa sa ating sarili. Bakit? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa unang Korinto, no? Sabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, kailangan pala natin makipagkasundo sa Diyos, no? Sa ikalawang Korinto. No? Sabi sa ikalawang Korinto 5:17 hanggang 20, no? Sabi sa 5:20. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nangalipas na, narito sila ay pawang maging mga bago. Di ba napakaliwanag? Tayo dahil maging bago. Bakit? Kung magkaroon tayo ng pagkababa ng loob, katulad ng isang bata, ibig sabihin mayroon tayong pagpakumbaba sa ating sarili. Hindi natin pwedeng itaas natin ang ating mga antas na ating mga sarili, kundi magpakababa tayo katulad kay Kristo. Bagamat siya'y anak, siya'y nagpakababa hanggang sa kamatayan niya sa krus. Dapat ganun din tayo ang ating pag-iisip sa kapanahonan ito. Ano mga kapatid? Presigan? Kaya nga sabi na dito, tayo, sabi na, ang mga lumang daw na bagay, na po ang nakalipas na. Tayo, naging mga bago. Bakit? Bakit tayo naging bago? Sabi na, datapot ang lahat, datapot ang lahat sa mga bagay ay puwang sa Diyos na nakikipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay sa amin ang ministeryo ng pagkikipagkasundo. Sabi ni Apostol Pablo, kailangan pala tayo makipagkasundo sa Diyos. Di ba? Bakit kailangan natin makipagkasundo sa Diyos? Di ba? Bakit? Saan ba tayo makipagkasundo? Sa Diyos. Sa paanong paraan tayo makipagkasundo sa Diyos? Di ba? Dito. Ito, para malaman natin. Sabi sa Juan, no? Juan 6:51, dito pala tayo pwedeng makipagkasundo sa Diyos. Sabi sa Juan sa 6:51. Sabi niya, ako ang tinapay na buhay na bumaba galing sa langit. Kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. Oo, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman, saka ibubuhay sa sanglibutan. Doon pala tayo makipagkakasundo sa tinapay na ito. Di ba? Sino ba itong tinapay na ito? No? Sino ba ang tinapay na ito na tinutukoy sa Biblia na doon tayo makipagkasundo? Ano ba itong tinapay na ito? Basahin natin sa Juan 3:13, no? Para maunawaan natin ng lubos. 3:13. Sabi niya, sa 3:13, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit. Sa makatwid baga ang anak ng tao na nasa langit. Sino ba ang anak ng tao? Si Kristo. Ipinanganak siya sa laman. Ipinanganak siya sa Espiritu. Tapos nagkatawan tao sa mundong ito. Di ba, President? Siya rin yung umakyat. Si Kristo, yung anak. Di ba? Napakaliwanag. Si Kristo pala. Bakit siya bumaba galing sa langit? Hebreo, no? Basahin natin para maunawaan natin. Hebreo 10:5 hanggang 9. Sabi niya, kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabhain at handog, hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inhanda mo. Napakaliwanag, no? Sabi niya, handog daw handog at mga susunugin, sabi niya dito, at mga hain patungkol sa mga kasalanan, hindi ka nalulugod. Noong unang panahon kasi, yung 10 Commandments, nandoon yung paghahandog nila noong unang panahon, no? Pagka nagkasala ka noong panahon, kukuha ka lamang ng isang baka na panganay, na walang kapintasan pa. Tapos ngayon, dadalhin nila ito sa isang kumpumento at doon nila papatayin para ihandog sa pagkakasala mo. Yun ang handog. Pero sabi sa Biblia ngayon sa ating kapanahunan, hindi daw siya nalulugod doon sa mga hain na handog na yun. Napakaliwanag ang sabi sa Hebreo. Di ba? Kasi noong unang panahon, ang batas ng 10 Commandments, yun ang ginagawa ng mga Israelite noong unang panahon. Pag sila'y nagkasala sa Diyos, gumagawa lang sila ng isang kawan o tupa na panganay na mataba. Dadalhin nila sa bahay ng isang dalanginan at doon nila kakatayin at ihahandog yan sa Diyos.
Yun ang kanilang paghahandog nung una. Kaya sa panahon natin ngayon, sabi ng Diyos, hindi ka nalulugod. Sabi niya ng ating Panginoon Kristo. Sabi sa 6, sa mga handog na susunugin patungkol sa kasalanan ay hindi ka nalulugod. Sabi sa 7, nang magkagayon, sinabi ko, pumarito ako sa balunbon ng aklat na ito, nakasulat ang tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Napakaliwanag, no? Sabi niya, ako'y pumarito sa aklat ng balumbunan ito, nakasulat ang tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Bakit? Sabi sa 8, sa itaas, sabi na, sa 8, sa itaas, sinabing, mga hain ng mga handog, sa mga handog susunugin buo, at mga hain patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at hindi mo rin kinalulugdan ang mga bagay na ihandog ayon sa kautusan. Saan bang kautusan? Sa 10 Commandments. Kautusan yun. Yung 10 Commandments, 10 utos. Di ba? Buo daw. Hindi daw siya nalulugod doon. Bakit hindi siya nalulugod? Sabi sa 9. Saka sinabi niya, narito ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Anong ginawa niya? Sabi niya, inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Matutulan ba natin ang Biblia? Hindi natin matutulan. Si Kristo mismo ang nagsabi. Sabi niya, inalis niya ang una para maitatag niya ang ikalawa. Bakit? Bakit inalis niya yung una? Para maitatag niya yung ikalawa. Basahin natin muna ang ikalawa bago natin basahin yung una. No? Sabi niya, sa una, sa Hebreo pa rin, sa 8, no? Sa Hebreo 8 hanggang 10, sabi na dito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan, ibig sabihin kulang pala yung batas na nung una, kaya nga siya inalis niya yung una, no? Kasi kakulangan, sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito dumarating ang araw, sabi ng Panginoon, narito ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sambayanan ni Israel at sa sambayanan ni Juda. Napakaliwanag, inalis niya ang una. Kasi gagawa siya ng isang bagong pakikipagtipan sa sambayanan ni Israel at sa sambayanan ni Juda, sabi niya. Sabi niya sa 8. Sabi sa 9, hindi ayon sa tipan na pinagkatipan ko sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y akin tangan ng kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Sapagkat sila'y hindi nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sabi ng Panginoon. Pinabayaan sila doon. Bakit? Bakit sila pinabayaan? Kasi kahit pinakitaan na sila ng kagandahan, kapangyarihan ng Diyos, no? Wala pa rin sila. Lumihis pa rin sila ng lumihis. Murmur pa rin sila ng murmur sa Diyos. Ano? Kaya nga sabi ng Diyos sa sabi na, sapagkat ito ang pakikipagtipan aking gagawin sa sambayanan ng Israel. Pagkatapos ng araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso. Aking isusulat ang mga ito at ako'y maging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Napakaliwanag, ano? Bakit siya gumawa ng isang bagong tipan na isinulat sa ating puso't isipan? Bakit? Paano yung batas ng una? No? Bakit? Bakit siya gumawa? Kasi nasusumpa tayo doon sa unang batas. Basahin natin naman yung inalis na batas. Bakit? Sumpa kasi ang inabot sa atin doon. Pag sinabing sumpa, ikaw ba pag sinumpa, may kaligtasan ka pa? Wala kang kaligtasan pag sinumpa ka ng Diyos. No? Wala kang kaligtasan kung doon ka pa rin nakasunod sa sumpa ng kautusan. Sabi sa Galatia, basahin natin sa Galatia para maunawaan. Galatia 3:10, no? Para maunawaan ng lahat ng mga nakikinig, ang Biblia hindi natin matutulan. Dahil ang Biblia nagsasalita ito ng katotohanan, no? Sa Biblia doon lang sa mga verse malalaman na natin ang katotohanan, no? Hindi lamang ito nagmumula doon sa aking bibig, no? Kundi nagmumula ito sa aklat ng Biblia. Ito'y binabasa ko lang at pinauunawa ko sa mga taong nakikinig. Kung paano nga dapat tayo magsilakad sa mundong ito tungo sa Diyos. Bakit?
Kasi ang kautusan nung una ay lipas na. Bakit? Nasa ilalim tayo ng sumpa, kaya gumawa ang Diyos ng bagong batas. Di ba? Sabi niya sa 3 Gs ng Galasya. Sabi nga dito, basahin natin sa 3 Gs ng Galasya. Sabi sa 3 Gs, sabi, sapagkat ang lahat ng mga gawa ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang hindi na natili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Di ba? Napakaliwanag. Pag nandoon ka parang sa ng kautusan na yun, nasa ilalim ka pa ng sumpa. So, di ba? Kailangan pala tayo tubusin doon sa sumpa na yun. Kaya pag gumawa si Kristo ng batas na yun, para tayo hanguin doon sa batas sa sumpa ng kautusan na yun. Kaya sabi sa 11, maliwanag nga na ang sino man hindi ay ariin ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. Hindi ka daw ariin ganap doon sa kautusan na yun. Kasi ang sabi na, ang ganap daw ay nabubuhay sa pananampalataya. Kasi ang batas noong unang panahon ay batas lamang ito sa mga kasalanan. Wala itong pananampalataya sa Diyos. No? Di ba? Kaya nga sabi na dito, dagdagan natin, sa Hebreo, no? Sabi sa Hebreo, kasi naalipin tayo doon, sunod-sunuran. Kaya nga nasa ilalim tayo ng sumpa, kasi naalipin tayo. Naging sunod-sunuran tayo doon sa mga kautusan na yun. Pag sinabing nagkasala ka, maghandog ka ng ganito. Maghandog ka naman. Kukuha ka naman ng yung mga baka, ng mga tapos ihandog mo yan, no? Kaya sa panahon sabi na ang Diyos hindi daw nalulugod, sabi sa Hebreo. Hindi siya nalulugod doon sa mga hain na yun. Di ba? Bakit? Naalipin tayo, naging sunod-sunuran tayo doon. Sabi niya sa 12:15 ng Hebreo, no? 12:15 ng Hebreo. Sabi sa 12:15 ng Hebreo, basahin natin. Kung bakit? Sabi niya, sa 15, ng 2:15 ng Hebreo, sabi niya, at mailigtas silang lahat dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Di ba? Sa buong buhay natin, naalipin tayo doon. Hindi tayo nabuksan ng ating kaisipan. Kaya sunod-sunuran pa rin tayo hanggang sa kapanahunan ito. Doon sa batas na yun, sa kautusan na yun. So ngayon, sa munting kawan ng Diyos, binubuksan ng Diyos ang inyong puso at isipan upang makaunawa kayo, upang tayong lahat ay makasunod sa panibagong utos niya. No, Persigan? Kaya naalipin tayo sa buong buhay natin doon. Bakit tayo naalipin? No? Kailangan pala tayo tubusin doon sa ilalim ng kautusan sa ating mahal na Panginoong Kristo. Basahin natin, Galasya 4:4 hanggang 5. Doon tayo tinubos. Sabi na dito, sa 4. Datapat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Diba? Under law of Moses, ipinanganak ang ating Panginoong Kristo. Diba? Una si Moises binigyan ng Diyos ng kautusan. At ngayon naman, si Kristo sa huling panahon. Napakaliwanag yan. Diba? Alin ba mas mahalagang kautusan na ibinigay ng Diyos? Yung kay Moises ba o kay Kristo? Saan ka dapat sumunod? Kay Moises ba o kay Kristo? Dapat sa ating mahal na Panginoong Kristo dahil siya'y anak ng Diyos, doon dapat tayo sumunod. Di ba, Prescan? Kasi yung panahon ni Moises lipas na. Sabi sa Hebreo 1:1 na ang Diyos nagsalita sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang pamaraan. Sa ating mga magulang. So, ibig sabihin, lipas na. Alaala na lang yan ng mga batas ng mga nagdaang panahon. Ang batas ni Kristo dapat ang ating susundin ngayon. Yung ginawa na isinulat sa ating puso't isipan. Doon dapat tayo magsilakan. Yan ang totoo na dapat lakaran natin sa kapanahunan ito. No, Prescan? Kaya sa kapanahunan ito, no, maraming nalilihis ng landas. No? Daming nalilihis. Hindi nila alam kung paano sila lalakad tungo sa Diyos. Ang iba, sasamba na lang sa araw ng linggo. Okay na.
Ang iba naman, makasunod lang sa batas ni Moises, okay na. Di ba? Dapat talakayin natin, unawain natin ang Biblia. No, praise God. Alamin natin ang Biblia. Kasi dito tayo bumabatay ng ating pananampalataya sa banal na kasulatang ito. No? Kaya, praise God, kaya sabi niya dito, no, ating dagdagan, sa 5, sabi niya na, upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. So kung nandun ka pa pala under law of Moses, nandun ka pa nakasunod sa batas na yun, hindi ka pala matanggap na anak ng Diyos. Alipin ka pa pala doon. Bakit? Naalipin tayo sa buong buhay kasi natin doon. Pag sinabing alipin, sunod-sunuran ka. Ano ba ang alipin sa ating kapanahonan ito? Pag sinabing alipin, alila, utusan, katulong. Di ba? Yun ang alipin. So kung anak ka, hindi ka maging alipin, tagapagmana ka. Napakaliwanag, di ba? Yan ang sabi sa Biblia, tagapagmana. Di ba? Sabi na, upang tayong matubos sa ilalim ng kautusan. Sabi natin ito, di ba? Upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Napakaliwanag. Bakit? Para matanggap tayo ng pagkupkup ng mga anak. Dalhin natin sa 3 ng Galatia, no? Para malaman natin, 3:13 ng Galatia. Sabi sa 3:13 ng Galatia, sabi nito, sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo. Doon pala tayo tinubos sa sumpa doon sa kautusan. Bakit? So, nasusumpa kasi tayo doon sa kautusan na yun. Kasi bakit? Hindi kasi nasunod nila. Nang unang panahon. Bakit sa atin pa dinala ng mga preacher at mga taga-ibang bansa na doon nga sa kanilang lugar na hindi nga nila kayang nadala yung batas na yun, the Ten Commandments? Bakit hanggang dito sa Pilipinas dinala pa rin yung batas na yan? Di ba? Napakaliwanag. Bakit? Nasusumpa tayo doon. Bakit patuloy pa rin na dinadala? Patuloy pa rin ipinapangaral ang batas na yun ay ito'y inalis na nga ng Diyos. Na itinatag na ang ikalawang kautusan na nasulat na sa puso't isipan ng bawat tao. Di ba, praise God? Kaya pagka doon pa rin tayo, alipin ang tawag sa atin doon. Hindi pa tayo anak ng Diyos. Pakaliwanag ang sabi sa Biblia. No? Kaya sabi na dito sa 13, sa sumpa ng kautusan, tinubos tayo ni Kristo, maging saganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Bakit sinusumpa ang binibitay sa punong kahoy? Pag nanatili ka doon sa batas na yun, sinasusumpa ka. Bakit nasusumpa? Di ba? Bakit nasusumpa? Kasi nanatili ka dyan. Bakit binibitay? Patay ka dyan. Pag nandyan ka, bakit? Nagkakasala ka lang lalo pagka nandyan ka, sumunod sa batas na yun. Kung sasabihin mo, bakit batas pa rin ng Diyos yan? Oo, batas pa rin ng Diyos, pero sabi sa Hebreo 1:1, ang Diyos nagsalita na sa iba't ibang panahon, sa iba't ibang paraan, at sa kapanahunan, sa huling panahon. Kanino? Sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Doon na dapat tayo sumunod. Sa ating Panginoong Jesucristo, dahil huling panahon na tayo ngayon. Bakit huling panahon? 2021 na tayo. Di ba, praise God? Ngayon na dapat tayo magbago. Ngayon na dapat tayo magsaliksik. Dahil sabi sa Biblia, no? Sabi doon sa ating binasa sa unang Pedro, sabi nga sa unang Pedro, no, kung ating babasahin, sa unang Pedro, sabi nga niya, ang isang araw nga lang daw, 1,000. Sabi na, ang isang 1,000 daw araw sa tao ay 1 araw lang sa Diyos. Napakaliwanag yan. No? So, kailangan talaga natin, praise God. Kaya sabi na dito, sa 13, gawa, nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Pag sinabing punong kahoy, isang malaking batas. Bakit anong batas ito? Yung 10 Commandments na ibinigay ng Diyos kay Moises. Bakit? Alaala lamang ito na nagdaan. Halimbawa natin, sa batas natin ngayon, kapanahonang ito, kay Former Noynoy Aquino, may sarili siyang batas. Kay Former
Fidel B. Ramos, mayroon siyang sariling batas. Ngayong kapanahunan sa ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Duterte, mayroon siyang batas. Alin ba ang dapat natin sundin? Yung batas ba ni Noynoy? Batas ba ni Fidel B. Ramos? Dapat nga yung batas na ito. Kung halimbawa ko lang, kung halimbawa ko lang sa batas natin ngayon sa kapanahunang ito, dapat sa batas natin ngayon, sa ating Pangulong, mahal na Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong batas, sa ating sa batas na naman ng ating pananampalataya sa Diyos, dapat sa batas na ng ating Panginoong Jesucristo, kasi sa kanyang kapanahunan na tayo. Yung panahon ni Moises at ni Lot, ni Moises, ni Lot at ni Noe, ni Adan, ay alaala na lamang ito sa mga panahong nagdaan na mga batas na yun. Di ba? Dapat hindi na natin ngayon ipinatutupad sa ating kapanahunan. Dahil kaya nga sabi doon sa ating binasa sa mithiin natin ang gatas na walang halo, kundi pure gatas talaga. Walang halo ito. Di ba? Yun ang dapat natin, isang malinis na doktrina, malinis na batas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag, no? Praise God. Kaya nga sabi naman dito sa ating babasahin, sabi sa Roma, para maging anak tayo ng Diyos, sabi sa Roma 8. Sabi sa Roma 8:15, ating babasahin para maunawaan natin. Sa Roma 8:15 hanggang 16, sabi niya dito, sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin. Napakaliwanag, hindi daw natin tinanggap yung kautusan na yun ng pagkaalipin. Sabi niya, ngunit sabi na, sa katatakot, dapat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup na dahil dito sumisigaw tayo, Aba Ama. Sabi sa ang espiritu rin ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. So kung hindi pala tayo natubos doon sa unang sa unang batas na yun, yung 10 Commandments, hindi ka pa matawag na anak ng Diyos. Kasi kung pag tinubos ka na doon, kung dala-dala mo pa yan, alipin pa rin ang tawag sa'yo doon, hindi pa anak ng Diyos. So ibig sabihin, nasa ilalim ka pa rin ng pagkaalipin sa buong buhay mo. Pag nandoon ka pa nakasunod sa 10 Commandments na yun. Kasi yung iba rin naman nagsasabi, hindi ko naman dinadala yun. Pero ipinapangaral mo pa rin. Di ba? Dapat hindi alaala na lang yung pwede mo siyang basahin. Yung mga nakaraan. Pero hindi mo na dapat ipatupad sa panahon ng ito. Dapat ang ipatupad mo ngayon, yung batas ni Kristo na nakasulat sa puso at isipan mo na. Ano itong batas na ito? Para matanggap ka ng pagkupkup para bilang isang anak na Diyos. Kasi kung hindi ka pa natubos doon sa unang tipan na yon, yung pa rin ang sinusunod mo ngayon, yan pa rin ang ipinangaral mo ngayon, yan pa rin ang daladala mo ngayon, hindi ka pa matatawag na anak ng Diyos. Napakaliwanag ang sabi sa Biblia. Kaya nga sabi sa Episo, ating dagdagan, sabi sa Episo 1, 5, kama 7, no? Sabi sa Episo 5, sabi na dito, sa 5, ano sabi sa 5? Na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Kristo sa ganang kanya ayon sa minagaling ng kanyang kalooban. Akyat natin sa 7. Na siya kanya mayroon tayong ating katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawanan ng ating kasalanan ayon sa kayamanan ng kanyang biyaya. Napakaliwanag. Diba? Napakaliwanag yan. Tayo para matanggap daw natin ang pagkupkup bilang isang mga anak, sabi na doon sa 5, sabi sa 7, na mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kanino? Kay Kristo. Sa batas ni Kristo. Kasi yung iba naman dugo agad yung ini-speak ninyo. Huwag agad natin speaking na dugo agad yun kasi ang dugo kasi yan ang ipinagwisik ni Kristo doon sa pagkamatay niya sa krus para maitatag niya ang batas niya. Kasi noong unang kapanahunan, hindi ka makapagpatatag ng isang batas kung wala itong dugo na iwiwisik mo. Katulad ng kautusan ng 10 Commandments, nagkatay sila ng unang mga panganay ng hayop, baka, o kaya asno, o kaya mga tupa, para iwisik lamang sa dugo dun sa tipan na yun, para maging isang matatag.
Di ba? Sa panahon na naman ngayon, ang Kristo talaga, ang dugo ng ating Panginoon Kristo na siyang winisik doon sa tipan na yun na isinulat sa puso ng isipan natin. Kaya siya nagpakamatay sa krus para maitatag ang ikalawa. Para matubos tayo niya doon sa pagkaalipin sa unang batas. Napakaliwanag yun. Di ba? Ang iba naman, ang kanilang pagkaunawa, kaya nagpakamatay si Kristo doon sa ating mga pagkakasala, katulad ng pag-iinom, lasing, bisyo, lahat yun. Kasama yun. Kasama ang batas na ito, doon siya nagpakamatay sa krus, sa Kalbaryo, para mailigtas tayo roon sa sumpa ng kautusan na yun. No? Praise God. Bakit? Sabi naman nito, basahin natin, ano ba yung kautusan na yun? Sa Hebreo. Sa Hebreo 12, ang talatay 23 hanggang 24. No? Sabi sa 23, sa pangkalahatang pulong at sa iglesia ng mga panganay na natatala sa langit at sa Diyos na hukom sa lahat ng espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Ibig sabihin, pinasakdal ka na saan? Sa kautusan ng ating mahal pa ng Jesucristo. Sa 24, sabi niya sa 24, at kay Kristo na tagapamagitan ng bagong tipan at dugong pangwisik na nagsalita na lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Napakaliwanag, di ba no? Kung ating unawain, ano itong dugo na pinagwisik? Yung pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo, yung dugo ng kanyang pagkamatay doon sa cross ng Kalbaryo. Yun ang pinagwisik niya para maging buo ang kanyang batas sa ating kapanahonang ito. Na ipinagputol-putol niya doon sa mga apostoles. Bago inutusan niya magsihayo kayo. At gawin ninyo lahat, mga alagad, ang lahat ng mga bansa. Bakit? Nagtagumpay siya ron. Kaya binigay ng Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kasi nagtagumpay siya doon ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Napakaliwanag. Kaya, praise God. Kaya sabi sa 24, at kaysa pamamagitan ng bagong tipan, ng dugo na pangwisik, na nagsasalita na lalong mabuti kaysa dugo ni Abel. Kasi ang dugo ni Abel noong kapanahunan batas din yun sa dugo ni Abel. Pero literal na dugo yun. Ngayon, ang dugo na sinasabi sa Biblia, yung batas na tinatag ng ating mahal na Panginoon Jesucristo. No? Praise God. Kaya sabi niya dito, ating dagdagan, sa Episo pa rin, balikan natin ang Episo. Episo 1, 7 hanggang 9. Sabi na, sa Kanya mayroon tayong mga katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Sa batas pala ni Kristo, doon pala tayo patatawarin ng ating mga kasalanan. Lahat yun. Yung pagsunod natin doon sa pagkaalipin natin sa batas na yun, nung hinango tayo, at saka yung mga kasalanan natin sa ating mga sarili, dito pala sa batas ni Kristo tayo mapulfillment, dito pala tayo sa batas ni Kristo matubos. Diba? Para matanggap tayo mga anak ng Diyos. Napakaliwanag. Diba? Ano sabi sa 8? Sabi na, na pinasaganan niya sa atin sa buong karunungan at katalinuhan. Pariha ba yan? Dalawa na yan? Yung karunungan at katalinuhan. Ang karunungan, yung kaalaman mo sa pagbabasa. Ang katalinuhan, yung pagkaunawa mo sa totoong aral ni Kristo. Kaya nga mo sabi sa Kawikaan, karunungan ang pangulo sa lahat ng bagay. Ngunit, ang pinakahalaga, kunin mo yung unawa. Yan ang katalinuhan. Yung pagkaunawa. Kaya binigyan tayo ng Diyos ng karunungan. Kailangan natin unawain ang Kanyang salita. Kung paano nga dapat tayo magsilakad sa Diyos. Kung anong batas nga dapat tayo susunod sa Kanya. Ito na yung tunay na batas para sa Kanya. Walang halo na batas ni Moises, batas nung unang kapanahunan, kundi sa batas mismo niya lang. Ngayon, kapanahunan ito. Napakaliwanag. Ano sabi sa 9? Na ipinakilala niya sa atin ang hiwaga ng Kanyang kalooban ayon sa Kanyang minagaling na pasya niya sa Kanya rin. Di ba? Ipinakilala sa atin. Bakit niya ipinakilala? Di ba? Napakaliwanag nung tinubos niya tayo doon na pinakilala na niya sa atin itong mga talatang ito.
Doon natin makikilala. Basahin ninyo ang mga talatang ito para mabuksan ninyo ang inyong mga isipan na ang salita ng Diyos ay ito'y hindi matutulan ni numan. Ito'y nagsasalita ng katotohanan kung paano tayo lumakad tungo sa Diyos. No, praise God. Kaya nga sabi sa ating babasahin, no? Episo 1, Roma 5 hanggang 9 hanggang sabi sa Roma 5. Roma 5 ang talatay 9 hanggang 11. Sabi na dito sa 9. Sabi na, lubha pa ngayon na inaaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo ay namailigtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Diba? Sa pamamagitan ng ating Panginoon si Kristo, doon pala tayo maliligtas sa galit ng Diyos. Bakit galit ang Diyos? Dahil hindi nga nila nasunod ng unang kapanahunan. Nandoon pa rin yung pagkakasala. Kung atin lang unawain, nung kapanahunan lang ni Moises, nung siya ay tinawag ng Diyos doon sa bundok ng Sinai, no? Ito ay atin na lang muna ipasadahan, Hindi muna natin basahin yung verse kasi mahaba na. Atin na lang sabi na doon, umakyat ka Moises dito nung siya umakyat 40 nights and 40 days, no? Nung si Aaron ang namuno sa mga Hudyo, anong ginawa ni Aaron? Dahil ang tagal ni Moises bumalik sa kanila. Gumawa si Aaron ng sariling batas. Ito na ngayon. Di ba? Hindi nga nila nasunod yun eh. Di ba napakaliwanag? Anong ginawa ni Aaron? Kinuha ni Aaron ang lahat ng mga pilak, ginto, arite, singsing, kung ano-ano pa, ang nasa kanyang mga nasasakupan. At ginawa ito ng guyang ginto. At doon sila nagliluhod, doon sila nagsisamba. Yung guyang ginto na yun, yan din ngayon ang kapanahunan ang ginawa nila. Di ba? Mga aral pa ng mga pagano noong unang panahon. Kasi pagano ang tawag doon sa kanila ni Moises. Kasi gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Di ba? Ngayon naman sa ating kapanahunan, ano ang ginawa? Ginawa na talaga nila. Hindi na guwintong guya. Kung ginawa na nila na yung larawan na ng ating Panginoong Jesucristo ang ginawa nila. Para yun ang sundin nila. No, napakaliwanag. Ganun din ang sistema. Di ba? Ganun din ang sistema. So, sa kapanahunan nito ngayon, praise God, kailangan natin mabuksan ang ating kaisipan. Kaya sabi sa 11? At hindi lamang gayon, kundi tayo yung mga galak naman sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya, tinamo niya natin ngayon ang pagkikipagkasundo. Napakaliwanag. Bakit tayo kailangan niya magkipagkasundo sa Diyos? Di ba? Galasya, no? Balansahin natin ang Galasya. Para Galasya 3:27 hanggang 28. Sabi na dito sa 27, sapagkat ang lahat ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya pala makipagkasundo tayo saan? Sa Diyos. Kasi kung tayo na daw kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Bakit? Paano ba natin ibinihis si Kristo sa buhay natin? Di ba? Paano? Kung masunod natin ang kanyang batas, ibinihis na natin siya. Napakaliwanag yan. Kaya sabi niya sa walang maging Hudyo o Grigo man, walang maging alipin man o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Saan tayo pinag-isa? Sa batas niya, doon tayo pinag-isa. Walang Hudyo, walang Grigo, dahil pinag-isa tayo sa batas ni Kristo. Doon tayo sa binautismuhan. Kasi ito, marami rin nagkakamali rito. Binautismuhan kay Kristo. Ano ang binautismo ni Kristo sa atin para tayo maging anak ng Diyos? Napakaliwanag. Kaya si Juan, pagsalitain natin. No? Sabi ni Juan, sa Mateo, no? Sulat ni Juan. Balik tayo sa Mateo. Mateo 3:11.
Si Juan mismo, nagpatotoo. Kasi marami rin nagkakamali ito. Ito itatalakayin din natin sa mga sunod na video. Itong baptism and our spirit. No? Sabi na dito sa Mateo, sabi sa Mateo 3:11, sa katotohanan, sabi ni Juan the Baptist, sa katotohanan ay binatismuhan ko kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapot ang dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin. Si Juan Bautista na yun ha, inutusan din ng Diyos noong panahon ng tagapagbautismo sa pagsisisi. Siya mismo sabi niya, mayroong isang tao sabi niya, may makapangyarihan sa lahat, makapangyarihan kaysa akin. So, ang utos pala ng Diyos sa kanya, hindi na makapangyarihan. Ang makapangyarihan pala, yung inuutos kay Kristo. Bakit? Sabi niya. Baba natin. Datapot may dumarating sa hulihan ko, ay lalong makapangyarihan kaysa akin, na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang sa inyo'y magbautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Sino daw ang magbabautismo sa atin? Sa Espiritu at sa apoy? Si Kristo. Ito yung hindi naunawaan ng lahat. Kaya ang iba, lublob agad sa tubig, sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, lublob agad. Kasi baptism agad. Alam mo, ang baptism kasi sa tubig, isa lamang itong sangkap sa ating pananampalataya. Although hindi talaga yan ang magkapalilinis ng ating kasalanan, yung baptism na yun. Yung paglublob natin sa tubig, no? Kasi kung ang paglublob natin sa tubig na yun, kung iyan magpaalis ng kasalanan, wala na, dami nang naalis ang pagkakasala. Kahit ilublob ka man ng 100 na beses dyan, pumuti ka man sa kalulublob ng tubig na yan, kat kung hindi ka pa rin nakasunod sa batas ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, nasa ilalim ka rin hanggang ngayon ng pagkaalipin. Napakaliwanag yan. No? Kaya ito hanggang dito na lang ang bidyong ito, ano. Tatalakayin uli natin sa sunod na video. Kaya huwag kayong magsawa sa kapanunood ng bidyong ito, no, praise God. Dahil dito maunawaan ninyo kung paano nga dapat tayo sumunod sa Diyos. Kailangan natin lang tiyagaan ng panunood ang bidyong ito. Tapusin ninyo ang panunood. Ano? Kaya nga, praise God, salamat sa araw na ito, araw ng linggo, na dapat nawa ay magpanuri tayong lahat kung paano nga dapat tayo magsilakad sa Diyos. Marami pa tayong gagawing video para maunawaan ang lahat. Kahit mawala man ako sa mundong ito, ang bidyong ito ay patuloy na umiikot at inyong mapapanood dito sa YouTube channel na ito. Praise God, salamat sa Diyos sa araw na ito. Tayo'y muling manalangin at magpasalamat sa Diyos sa kanyang mga banal na salita. Yes, God, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa iyong anak na ipinadala ninyo sa amin. Salamat po rin po sa iyong banal na salita na aming napagbulay-bulayan sa araw na ito. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat ng lubos. At nawa, tulungan mo ito, Panginoon, na maitanim sa bawat puso't isipan sa mga nakarinig ng bidyong ito, sa mga viewers at subscriber, O God. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na makalakad kami ayon sa iyong kalooban, makasunod sa iyong palatuntunan hanggang sa iyong pagbabalik. Bigyan mo po kami ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, at pagkaunawang espiritual upang kami magsilakad na ayon sa iyong kalooban. Amang banal, salamat po, Diyos, sa araw na ito. Ako'y nagpapasalamat kasama ng mga viewers at subscriber ng video na Munting Kawan. Amang banal, ito po'y sinasamo at dinadalangin namin sa iyo, Ama, sa pamamagitan ng inyong anak na si Kristo na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Praise God, purihin ang Diyos sa umagang ito. God bless. Ang pag-ibig ng Diyos at kapayapaan siyang mag-ibabaw sa lahat ng tao sa mundong ito. God bless sa lahat.